Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, 11 opisyal ng PNP Pangasinan sinibak sa pwesto dahil sa weteng. Kampo ni VP Sara iginiit na curated at spliced ang mga ebidensya sa House impeachment hearing. Sunog sa Nia Road sa Quezon City muling sumiklab. 71 pamilya apektado. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Sinibak sa pwesto ang 11 opisyal ng Philippine National Police o PNP sa Pangasinan dahil sa talamak na weteng sa probinsya. Kabilang sa tinanggal sina Pangasinan Police Provincial Office Director Police Colonel Arabel Merculio, Provincial Intelligence Division PRO1 Chief Police Lieutenant Colonel Arvin Jacob at OIC Regional Intelligence Division PRO1 Police Lieutenant Colonel Norman Ranyo. Kasama rin sa sinibak ang 8 hepe ng iba't ibang bayan at lungsod sa lalawigan, kabilang ang mga opisyal ng Urdaneta City, Calasiao, San Carlos City, Rosales, Lawak, Manawag, Mapandan at Infanta Police Stations. Epektibo ang kanilang relief noong April 27, 2026 at pansamantalang inilagay ang mga ito sa Personal Holding and Accounting Unit o PHAU sa Camp Crame. Nag-ugat ang pagkakasibak matapos ang sunod-sunod na raid ng NBI noong Abril 13 laban sa weteng sa iba't ibang lugar sa Pangasinan. Iginiit ng kampo ni Vice President Sara Duterte na kulang at umano'y pinili lamang ang mga ebidensyang iniharap sa pagdinig ng House Committee on Justice sa impeachment complaints laban sa opisyal. Ayon kay Attorney Paul Lawrence Lim, Legal Counsel ng Vice Presidente, may mga ebidensyang curated at maging spliced habang hindi umano isinasaalang-alang ang tamang konteksto at napapalitan ng opinyon ang katotohanan. Pinabulaanan din ng kampo ni Duterte ang tangkang iugnay siya sa mga umano'y pagbabanta laban sa Pangulo at sinabing isa lamang itong fishing expedition. Ayon sa kampo ng Vice Presidente, sa tamang forum na tatalakayin ang usapin kung saan inaasahang mananaig ang ebidensya at ang rule of law. Sa pagdinig kahapon, nakitaan ng komite ng probable cause ang 2 impeachment complaints. Sunod itong tatalakayin sa Mayo 4 para pagbotohan sa plenaryo. Muling natupok ng sunog ang residential area sa bahagi ng Nia Road sa Barangay Pinyahan, Quezon City pasado alas 12 ng madaling araw nitong Huwebes, Abril 30. Aabot sa 15 bahay ang nasira habang 71 pamilya ang naapektuhan sa insidente. Umabot sa ikatlong alarma ang sunog na naapula lamang makalipas ang mahigit 1 oras. Sa paunang investigasyon ng Bureau of Fire Protection, nagmula umano ang apoy sa isang abandonadong bahay na bahagyang nasira sa nakaraang sunog. Doble ang hinagpis ng mga residente dahil marami ang nawalan na naman ng tirahan, mahalagang dokumento at kabuhayan. Ilan sa kanila ang naghihinalang sinadya ang insidente, habang posibleng iniuugnay naman ito ng barangay sa iligal na pagsusunog ng tanso sa lugar. Pansamantalang nananatili sa evacuation center ang mga apektadong pamilya habang patuloy naman ang masusing investigasyon ng BFP para matukoy ang sanhi ng sunog. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzel Linon, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.